Ato na nga mga kaibigan, live tayo ngayon, no? At pag-uusapan natin mga guys, itong lumutang, no? Pinapalutang sa rally ng mga kampon ni Ligonyo pala, at saka ni Kibuloy, no? So mga kaibigan, good morning ma'am, Vicky Baroga. Good morning din po sa inyo. Hi, hello sa lahat po ng mga nanonood ngayon sa lahat ng panig po ng mundo, no? Sa mga hindi pa po nakakakilala, ako po si Admin Rich. Ako po ay pro-admin na vlogger, na komentarista, no? Mga kaibigan, para lang dun sa mga bagong followers, no? Tayo po dito ay kinokomentohan po natin ang mga issues, yung mga videos na ating napapanood, mga opinions ng mga politiko, no? So, political po itong ating vlog, at tayo po ay komentarista, no? So, mga kaibigan, hindi po tayo dito magpapalaganap ng mga fake news, at hindi po tayo ang pag-uumpisahan ng fake news. Ang ginagawa lang po natin dito ay, ano po yung ating ang ating slogan, fight fake news, expose the truth. And in order to fight fake news, you have to expose the truth. So dahil po sa ginagawa natin mga kaibigan, napakarami po nating basher at napakarami pong mga DD sheets ang talaga namang nagagalit sa akin. Konting lang po, no, history po ng aking channel mga kaibigan. Since si PBBM po ay nag-start na mag-file ng kanyang COC, ay tinuloy ko na itong aking page. Kasi ginawa ko po itong page na to March 2021, and then itinengga ko na siya. Naglagay lang ako ng profile picture, ng cover photo. Ang aking pong profile picture noon ay si President Marcos Sr., no? Tapos po, iniwan ko na siya, tinengga ko na siya, parang kinalimutan ko na itong page na to. And then, nung nag-file po ang ating PBBM ng kanyang candidacy, mga kaibigan, yun, napansin ko sa aking notification, ang daming nagla-like, ang daming nagfa-follow, ang daming nagko-komento. So mula noon sabi ko, parang hungry, no? Very hungry yung mga sambayan ng Filipino na makapanood at makabasa ng mga news about President Marcos Sr. and PBBM. So mga kaibigan, mula noon ay talagang ako'y nag-start na, at ako ay full support sa ating Pangulo PBBM. And then mga kaibigan, dahil sa si Sara Duterte ang sinabi ng ating Pangulo na yun daw ang iboto, so yun ang binoto ko mga kaibigan, dahil sinabi ng ating Pangulo. Pero sa totoo lang, hindi si Sara Duterte ang gusto ko during that time, no? Pero wala akong magagawa, sumunod lang ako mga kaibigan sa ating Pangulo Bongbong Marcos, no? So ako rin po ang isa doon sa mga napakatagal na nag-hold on sa unit team. Ang tagal-tagal ko pong niloko ang aking sarili na hindi, okay pa. Okay pa yan si Sara. Sumusuporta yan si Sara kay PBBM. Ang tagal kong niloko ang sarili ko mga kaibigan na hindi, magbabago pa to mga DD sheets na to. Darating din ang araw, susuporta talaga sila kay PBBM. Niloko ko ang sarili ko hanggang sa dumating ang time na hindi ko na kinaya ang pambabastos, pambababoy nila sa ating Pangulo. At nakita ko rin kung paano si Sara Duterte ay mag-oppose sa mga pulisiya ng ating Pangulo Bongbong Marcos. Mga kaibigan, unity team siya. Sinasabi niya, mahal na mahal kita, Apo PBBM, pagkatapos lagi kang oppose sa mga pulisiya ng ating Pangulo. Kapag merong mga pulisiya ang ating Pangulo, kapag merong mga inilalatag na mga foreign policies, may statement ka. At ikaw ay tumutuligsa. Samantalang pagdating sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea, wala kang statement. So mga kaibigan, nasabi ko sa aking sarili, wala na. Full support ako kay Sara dahil kay PBBM, pero eto ang ginagawa nila. So sabi ko sa sarili ko,
Hindi na. Gusto nyo ng binababoy nyo ang Pangulo namin Sige. Hindi na ako susuporta sa inyong Saramaw. At yan mga kaibigan, simula noon talagang inexpose ko na ang mga Dutertes, ang kanilang mga kasamaan. Talagang inexpose ko na. At yun, naglayasan yung mga Dutertes dito sa aking page, mga kaibigan. Sabi nila, ay, unfollow na kita. Kasi kasi toxic ka na. Yan, unfollow na sila sa akin. Sabi ko naman, wala akong pakialam, no? Basta ngayon, PBBM na lang. Kasi wala no, mga kaibigan. Inaayos mo yung treatment sa kanila, pero sila patuloy nilang binababoy ang ating Pangulo. Hello? Magsusuporta kami sa inyo pagkatapos yung Pangulo namin binababoy nyo? Ano kayo? Mga gunggong? Yan. Dali mga guys naglobat ang aking isaksak ko lang yung aking guys, charger. Naglobat ang aking naglobat, no. Kaya mga kaibigan, talagang sabi ko, no, hindi na ako susuporta sa kay Saramaw na yan, no. Wala na akong pakialam kay Saramaw na yan. So simula nun mga guys, eto na, talagang nag-declare na talaga ako ng, sige, war kung war. Yan ang gusto nyo Sige, tingnan natin, magkaalaman tayo kung sinong mas marami. Mas marami kami, Marcos. Mas marami ang Marcos supporters and Marcos loyalists, sa totoo lang. Dahil as early, sabi ko nga sa inyo mga kaibigan, as early as 1950s, nandyan na tayo. Meron ng Marcos loyalists and Marcos supporters. As early as 1950s, mga guys, dahil si President Marcos Sr. ay naging kongresista noong 1949. Take note, President Marcos Sr. became a congressman since 1949. So, ibig sabihin, magbibilang ka lang ng 1949, 1950. 1950, meron ng Marcos supporters at meron na ring loyalists. Kasi, alam naman natin, ang tatay din niya, di ba? Ang tatay din ni President Marcos ay tumatakbo din as politician din yun, mga kaibigan, no? Bukod sa teacher, politician din. Kaya talagang napakatagal na ng mga Marcos loyalists and supporters. Sandali guys isaksak ko lang yung Sandali lang. Kaya napakatagal na ng Marcos loyalists and Marcos supporters. Kaya mga kaibigan, wala silang binatbat sa atin pagdating sa paramihan, mga kaibigan. Hindi sila hindi sila makakapag people power na yan kasi wala silang bilang, sa totoo lang. At eto mga kaibigan sa katotohanan lang tayo dito kung pagbabatayan natin mga kaibigan ang utang na loob, masasabi ko mga kaibigan, walang utang na loob ang mga Dutertes, mga walang hiya, mga walang utang na loob ang mga yan. Kasi mga kaibigan, alam nyo ba na etong sina Saramaw na yan, no? Kaya lang naman umayos ang mga buhay ng mga yan, mga walang hiyang yan. Kasi mga kaibigan, nabigyan lang naman yan ng pagkakataon ni President Marcos Sr., yung kanilang yung tatay ni Digong, mga kaibigan. Napagbigyan lang naman yan ng pwesto sa gobyerno. Ginawa lang naman yung cabinet member ni President Marcos Sr., mga kaibigan, no? Kaya nakapasok yan sa gobyerno dahil kay President Marcos Sr. Tapos ngayon, eto ang ginagawa nila. Mga walang utang na loob, ang mga Duterte, mga ahas, buwaya. Hindi lang buwaya, ahas pa. Grabe, sobra mga kaibigan. Saan ka makakita ng mga ganyan? Pagkatapos ngayon, sasabihin nila, ang walang utang na loob si PBBM. Hello! Kayo ang walang utang na loob. Dahil kung walang Marcos Sr. na
naglagay sa tatay nyo, no, bilang isang gobernador, hindi kayo makakapasok sa politika, mga gunggong, no? So hindi kayo makakapasok sa politika, yun ang tama, no? Kaya wala kayo mga utang na loob, kayo ang maraming utang na loob sa mga Marcos. Pero wala kayong kwentang mga tao, mga buhaya, no? Yan. Pagkatapos hindi lang kayo buhaya, ahas pa, no? Kita mo yung isang inatasan as caretaker, no? Caretaker, no, ng bansa, pumunta sa sa rally ng mga tao na nagpapabagsak sa kanyang boss. Mga kaibigan, talakayin natin kung bakit ganyan. Bakit ganyan na lang ang pagtatanggol ni Sara Mao dito, mga kaibigan, kay Kibuloy? Okay, talakayin natin ha. Alam niyo ba, mga kaibigan, di ba, doon sa mga statement ng mga witnesses, ay etong si Elias Rene. Mga kaibigan, tahasan na sinabi ni Elias Rene na nakita niya sa Glory Mountain. Pumupunta daw yan si Sara at saka si Digonio. Pumupunta yan doon at mga kaibigan, pag umaalis na sila, nagdala daw ng malaking bag na punong-puno ng baril, ng armas. See? Yan ang dahilan kung bakit itong mga Duterte na to, yan, Sara Duterte, mga kaibigan, babae, DepEd Secretary na supposed to be, siya dapat, mga kaibigan, ang isa sa mangangalaga ng karapatang pantao ng mga kababaihan. Pero eto siya, mga kababayan, kanyang kinakampihan yung isang tao na maraming reklamo ng pag-aabusong sexual at iba pa. So, yan ang dahilan, mga kaibigan, kasi nga, di ba, personal silang sinasangkot ni Elias Rene na pumunta sa Glory Mountain and then pag alis, may dala ng isang bag ng mga armas. Mga kaibigan, tama nga naman kasi kapag hindi niya pinagtanggol si Kibuloy, mga kaibigan, at si Kibuloy ay nalaman ngayon, no? Nalaman na talagang, totoo pala talaga ang lahat ng accusation kay Kibuloy. Mga kaibigan, damay ang mag-ama. Malalaman ngayon ng tao, lalabas ngayon na tama ang sinasabi ni Elias Rene na nakita nga niya si Sara Duterte at si Digonio sa Glory Mountain at pag-alis ay may daladalang isang malaking bag ng armas. Tama nga naman, mga kaibigan. Kaya itong si Sara Duterte, todo tanggol, mga kaibigan, sa isang tao na wanted sa FBI, sa isang tao na talaga namang, mga kaibigan, maraming kinakaharap na kaso. Yan ang dahilan. Pero alam mo, sa totoo lang, backlash ito kay Sara Duterte. Mga kaibigan, bakit? Bakit ito nagiging kasiraan sa kanya? Yung pagtatanggol niya kay Kibuloy, mga kaibigan, ay isang malaking kasiraan sa kanyang pagkatao, sa kanyang pagiging vice-presidente, sa kanyang pagiging DepEd Secretary. Bakit? Kasi, mga kaibigan, ito ay, ang connotation nito, no, ang iisipin ng mga tao, bakit mo pinagtatanggol ang taong yan na napakaraming mga kinakaharap na kaso, napakaraming kinakaharap na mga reklamo? Bakit mo pinagtatanggol? You're the Vice of the President of the Philippines and DepEd Secretary, and supposed to be your job is to protect your people. But why? Why did you protect that man? Yun ang sasabihin ng mga tao, yun ang iisipin ng mga tao, mga kaibigan. Bakit kailangan mong protektahan ang taong ito? Vice-Presidente ka ng Pilipinas, DepEd Secretary ka, supposed to be, ang dapat mong ginagawa ay protektahan ang iyong mga nasasakupan, protektahan ang sambayan ng Pilipino. Pero bakit iba yata ang ginagawa mo? Bakit ang pinaprotektahan mo ay ang iisang tao na napakaraming nagre-reklamo sa kanya?
Samantalang binabaliwala mo ang mga reklamo ng napakaraming mga miyembro ng KOJ na sinasabi nila na sila daw ay inabuso. Binabaliwala mo at tinutuldukan mo at sinasabi mo na lahat yun ay peke. Hello, DepEd Secretary BP Sara Duterte. Maghunos dili ka, tingnan mo ang lahat ng mga action mo, ang mga desisyon mo. Hindi maganda sa'yo. Yan ay backlash sa'yo. Yan ay nakakasira sa iyong pagkatao, sa iyong pagiging Vice Presidente at sa iyong pagiging DepEd Secretary. Supposed to be, pinapangalagaan mo ang mga kabataan. DepEd Secretary ka, mag-resign ka na dyan, pul na DepEd Secretary. Ngayon lang ako nakakita, first time in the history of the Philippines na magkaroon ng Vice President, DepEd Secretary na ganito kapulpul. Ahas. Biro mo, mas binapanigan mo ang tao na napakarami sa kanyang ng reklamo. Kung talagang wala kang kung talagang wala siyang kasalanan, sabihin mo sa kanya na humarap. Harapin niya ang lahat-lahat ng kanyang mga reklamo, ang lahat-lahat ng reklamo sa kanya at mag-counter-attack siya. 'Di ba? Yun lang yun eh. So, pinapakita mo dito, BP Sara Duterte, pinapakita mo lang dito na meron kang pinoproteksyonan. Ano yung pinoproteksyonan mo? Sariling interes ninyong mag-ama? Dahil ba sa sinasangkot kayo ni Elias Rene? Ha? Dahil sa sinasangkot kayo ni Elias Rene, ganito ka kung magprotekta sa inyong pangalan sa mga Dutertes? Hello. Maghunos dili ka, Sara Duterte. Backlash sa'yo ito, kasiraan ito sa'yo dahil ipinapakita mo lang talaga na meron kang pinoproteksyonan na natatakot ka, Vice Presidente ka, DepEd Secretary, pumunta ka talaga sa rally para makiisa. How come? Paano mo natagalan? Ha? Paano mo natagalan na minumura ang iyong boss? Minumura, kinukurse ang iyong boss, pinagsasabihan ng kung ano-anong mga masasama, pinapabagsak ang iyong bossing. Paano mo natagalan niyon? Ang tigas ng mukha mo, ang kapal ng mukha mo. Ahas ka, wala kang delikadesa. Grabe ka. Sara Duterte, bumaba ka na sa pwesto mo. Huwag mo nang intayin ang ating Pangulo BBM na talagang siya ang magpababa sa'yo. Bumaba ka na sa pwesto mo kung talagang meron kang delikadesa. Wala ka naman kasing delikadesa. Di ba? Sa paggastos mo nga ng 125 million in 11 days only, doon pa lang nagpapakita na talagang wala kang delikadesa. Sisigaw-sigaw ka pa na dapat daw manatili daw ang freedom of expression, ang freedom of speech dapat daw manatili. Hello. Wala kayong freedom of speech? Hello. Ibig sabihin, sa lagay na yan, sinisikil pa pala ang freedom of speech ninyo. Tinatawag nyo ng kung ano-ano ang Pangulo. Yung pamilya mo, pinapababa ang Pangulo, tinatawag na bangag, na adik, tinatawag na ganito. Isinama pa si President Marcos Sr. na napakatagal nang nananahimik. Diyos ko, ang sama ng ugali nyo. Saang impyerno kayo nang galing? Ang sasamba ninyo. Grabe kayo, mga walang hiya. Mga buwaya. Ahas. Grabe. Umaga, mga kaibigan. Di ba mga kaibigan, malaking backlash sa kanya to. DepEd Secretary, Vice Presidente ng Pilipinas, nangingialam sa kaso. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Walang delikadesa si Sara Duterte. Nangingialam sa kaso, mga kaibigan. Hello. PBBM, Bongbong Marcos, ang ating Pangulo. Tingnan nyo, meron ba siyang pinakialaman na kaso? Hello mga kaibigan, kahit nga yung kaso sa kanila na yung iilan na lang na kaso na nakasampa sa kanila sa PCGG, hindi nga niya pinapakialaman.
Kasi merong delikadesa. Pero itong Duterte, walang delikadesa. Nangingialam sa kaso. Nangingialam sa issue ni Kibuloy. Diyan mo makikita, mga kaibigan. Kaya nakakatakot ang mga tao nito na maging Pangulo ng Pilipinas. Nakakatakot yung mga yan, mga kaibigan. Dahil kapag yan ang naging Pangulo ng Pilipinas, tuloy-tuloy, mga kaibigan, na kapag kaibigan, kapag kamag-anak, kapag kakilala, may pabor. Papaboran nila. Ipagtatanggol nila. Sila ang magiging advocate. Mga kaibigan, remember yung mga sinasabi ni Las Cañas noon, ni Asierto, na maswerte daw si Michael Yang. Kasi si Michael Yang, hindi na raw niya kailangan ng abogado. Kasi meron na siyang nag-aasta na abogado na Pangulo ng Pilipinas, si Duterte. Dahil during that time, mga kaibigan, nung nag-conduct ng investigation, itong sina Asierto at yung iba pang mga kapulisan, at nalaman nila na si Michael Yang ay merong involvement sa droga at merong shabu laboratory. No? Shabu laboratory, di umano, yan ang sinasabi, mga kaibigan eh. At nung piniresent nila ngayon kay Duterte yung kanilang report, mga kaibigan, ilang araw lang nagtataka na sila. Bakit sila na ang pinapahanting? At bakit sila na ang pinaretangan na involved sa droga? To the point na nagtago sila, si Asierto, 3 years nagtago, yung kasama niya, mga kaibigan, talagang naabutan, talagang na-ambush. So kita nyo, tama pa lang sinasabi ni Asierto, ni Las Cañas, na etong mag-ama na to, mahilig silang mag-defend. Kapag merong katiwalian ang kanilang kakilala o kaibigan, no, mahilig di umano ang mag-ama na yan magdepensa. So ganito, mga kaibigan, ganito ang nagbabalak na maging Pangulo ng Pilipinas, na kapag meron palang mga tao na naging abusive, pero kaibigan nila, ay okay lang sa kanila. Dahil sa kaibigan nila, okay lang sa kanila, mga kaibigan, na huwag i-prosecute. Grabe! Sobra, mga kaibigan, no? DepEd Secretary ka. Vice Presidente ng Pilipinas. Ang iyong mandato, pangalagaan ang sambayan ng Pilipino. Pangalagaan ang mga kababaihan. Babae ka, Sara Duterte. Pero bakit tila tinuldukan mo na ang investigasyon? At tila naglagay ka na ng hukom? Tila ikaw na ang naging judge sa sinasabi mo na yung mga witness na peke, na mga gawa-gawa? Hello? Bakit ang dapat mong gawin, alam mo, kumbinsihin mo si Kibuloy. Kumbinsihin mo siya na sagutin lahat ng paratang sa kanya para matapos na. Wala na, tapos na lahat. And then, magde-decide na ngayon, may probable cause ba? Meron bang mga ebidensya? Okay, meron. Isasampa na yan sa tamang platform, sa korte. Ganon yun. Pero ang ginagawa ng mga Duterte na to, mga kaibigan, kitang-kita natin na pinoproteksyon na nila. Dahil alam nila, mga kaibigan, na masasangkot sila. Alam nila, mga kaibigan, na kapag si Kibuloy ay nahatulan, sangkot sila. Kasi mapapatunayan, ay totoo pala yung sinabi ni Elias Rene. Na pumunta sila sa Glory Mountain, kumuha sila ng malaking bag na puno ng armas. Diba? Yan ang dahilan kung bakit ganyan siya ka-eager na ipagtanggol si Kibuloy. Dahil alam niya na ganon din sila. Diba? Sangkot siya eh. Sangkot silang mag-ama. Pumunta sila sa Glory Mountain, di umano. At dinala nila yung isang bag na punong-puno ng armas. Diba? Ganun lang yan, mga kaibigan. Delna Omatan Villar, parang wala lang ang moralidad ng babaeng inabuso. Correct po kayo. Bali wala.
Baliwala sa kanya kay Sara Duterte. Babae po yan DepEd Secretary pa. Vice Presidente pa ng Pilipinas. Pero baliwala sa kanya yung mga babae na nagreklamo. Ada Miguel, watching from Qatar. Yan. Salamat po sa panunood. Merong naligaw na na DD Sheet si Mel Piano. Ang sabi po ng DD Sheet na si Mel Piano, sira pa more. Jukebox, loyalistang vlogger. Yan. Sira pa? Talaga? Tingnan natin Tingnan natin, no? So, Delna Umatan Villar, birds of same feather flock together. Tama po kayo dyan. Correct na correct. Albert Granada, salamat sa panonood. Gaga. Yan, sige, murahin mo yan. Walang hiyang yan, no? Nanonood dito Yan. Bel Pano Almar, nabuang na talaga mga Duterte. Correct, nabuang na talaga yung mga yan, no? At Catherine Lagumbay Liopski, baka kasi nakatago sa tahanan ni Kibuloy ang kayamanan ng Duterte. Kaya ganun na lang sila nakaprotekta kay Kibuloy. Isa pa yan mga kaibigan, no? Maraming nagsasabi diyan na yung 'di ba, alam naman natin na maraming mga di umano, no? So gagamit tayo ng salitang di umano, no? Mga bali-balita, no? Di umano. At eto mga kaibigan, inilabas talaga, di ba? Nilabas yung kanilang mga record ng kanilang wealth. Kita niyo naman, tumaas. Napakababa ng kanilang wealth, mga kaibigan. Pero pataas ng pataas, bumubulusok ang mga data. Di ba? So, diyan mo malalaman Bakit ganon? Bakit bumulusok ang data? Bakit tumaas, lumaki ang kanilang wealth ng ganon-ganon na lang? Ay, presidente ng Pilipinas, hindi naman masyadong kalakihan ng presidente ng Pilipinas. Ang sweldo, hindi kalakihan. Mas malaki pa ang sweldo ng governor ng Central Bank of the Philippines. Pero ang presidente ng Pilipinas, hindi naman kalakihan ang sweldo. Sa totoo lang. And then, magtataka ka, yung mga mayor, sina Sara, mga Duterte na mga mayors, bakit tumaas ang kanilang mga assets? Tapos meron pang 125 million in 11 days only, meron pang 51 billion, at meron pang mga CF nila nung sila ay mayor. Saan yan? Nasaan yan nakalagay? Kaya merong mga nagsasabi mga kaibigan na maaring ininvest din, inilagay, parang ginawang dami si Kibuloy. Kaya gano'n na lang yung yaman ni Kibuloy. Maraming ganyang mga nagsasabi mga kaibigan, no? So, maaring isa rin yan sa dahilan, no? Kung bakit gano'n sila ka-protector kay Kibuloy. Pinoprotektuhan nila ng maigi. Dahil bukod dun sa witness, no, na nagsasabi na kumuha ng baril yung mag-amang Duterte, ay eto nga, baka nga maari na talagang totoo na ginawang dami si Kibuloy ng mga assets ng Dutertes, no? Kasi bakit ganoon? Bakit pinoproteksyon na nila? Mga kaibigan, delikadesa na lang. Vice President ng Pilipinas nangingialam sa kaso? Saan ka nakakita? Mga kaibigan, hindi siya dapat nangingialam. Vice Presidente siya Dapat nagpapakita siya ng fairness. Dapat hindi siya naglalabas ng statement. Kung maglalabas man siya ng statement, dapat ganitong klaseng statement. Sa totoo lang, dapat hindi nga talaga siya maglabas ng statement. Pero kung sakaling gusto niya talaga maglabas ng statement, dapat ang sabihin niya ganito. Sa kaso ngayon ni Kibuloy at ng mga nagrereklamo, sana ay magkaroon ito ng katarungan, mapakinggan ang both parties, na dahil napakinggan na natin yung mga sentimiento ng mga biktima, hinihiling ko na sana si Kibuloy ay magpahayag din ng kanyang mga kumbaga kanyang counter, no, para sagutin yung mga akusasyon na ito sa Senado o sa House of the Representative, no? So sana doon sa kanyang statement magpapayo siya doon na pumunta si Kibuloy,
no, doon sa mga hearing para nang sa ganun magkaroon talaga ng talagang marinig yung both sides. Ganun dapat. Kaso ang statement niya, iba eh. Ang statement niya, sa mga hearing, parang hinusgahan na si Kibuloy. Tapos, meron pa daw yung mga witness, kuno. O, may ganun pa siya, mga kaibigan. Vice Presidente, DepEd Secretary, dapat pinapakita niya yung ganyang fairness at dapat pinapakita niya na hindi siya bias at dapat pinapakita niya na hindi siya nangingialam sa mga kaso. Alam niyo ba sa ginagawa ngayon ni Sara Duterte? Mapagdududahan natin siya na maaaring meron na siyang ginagawang pailalim para galawin yung kaso ni Kibuloy. Para maabsuelto si Kibuloy. Maaari na natin siyang pagdudahan ngayon. Kasi kitang-kita na natin yung pagiging bias niya. So maaring sa ngayon, mga kaibigan, ang ginagawa niya ay kumakausap na siya ng mga tao, no, sa gobyerno para itwist kung sakaling magkaroon man ng kaso, no, talagang makasuhan, mapunta sa korte. Maaring sa ngayon, mga kaibigan, may mga kinakausap na yan na para itwist ang kaso, na para ibasura ang kaso sa korte. Kasi nakikita na natin yung kanyang kamay na kumakampi na siya kay Kibuloy, na binibigyan na niya ng paghuhusga na yung mga witness daw ay mga peke at si Kibuloy daw ay mabuting tao, si Kibuloy daw ay walang kasalanan. Kaya dito pa lang, mga kaibigan, mapagdududahan na siya ng sambayan ng Pilipino na ngayon pa lang ay meron na siyang ginagawa para ang kaso ni Kibuloy ay tuluyang ma-whitewash, tuluyang mabura, tuluyang mabasura. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kaibigan, wala talaga siyang delikadesa. Wala, kahit 1%, wala siyang delikadesa. Sa totoo lang. Sabi ni Mel Piano, nabuang na si tambayang loyalistang Madam Admin Rich. Bistado na kasi ang kasamaan at kademonyuhan ng first couple. Nagkakatawa siya, mga kaibigan. Malamang to, mga kaibigan, follower ito ni Maharlika. Follower ni Maharlika yan. Kasi di ba si Maharlika yung nag-unang nagpasabog, no? Mga bitter, no? Sabi nga ni Percy Lapid na, Bongbong Marcos, pagsisibakin mo na yung mga yan. Yan si Vic Rodriguez, sibakin mo na yan. Sama mo na rin yan si Trixie. Kasi yan, namamangka sa dalawang ilog yung mga yan. May mga Panginoon, no? Kita, mga kaibigan, totoo nga ang sinabi ni Percy Lapid. Hindi siya nagkamali. No wonder, kaya pala siya maagang pinatahimik kasi ang dami niyang alam. Andrew Tan, huwag tayo maniniwala sa mga sinasabi ni FRRD. Kahit dati pa siyang president, isa pa ang gusto niyang maging province tayo ng China. Correct po kayo. Tsaka isa pa, paano mo paniniwalaan ang tao na hindi consistent? Ang isang tao na paiba-iba ng sinasabi. Dali guys, pakita ko sa inyo yung bigla siyang nautal. Ito. One thing that I can contribute really is let us avoid bloody incident. Hindi ba? Dadating yan. Talaga. Pag kalangit ang si di ba, mga kaibigan, nautal siya, mga kaibigan, tapos parang nanginginig. Tapos, alam mo, yan, tingnan nyo. Si Marcos, pasyal na lang yan. Di ba?
Tingnan niyo yung kamay niya, nanginginig mga guys. Tapos, hindi niya, hahawakan niya mamaya yung mic pagkatapos hindi niya kaya. Yan, inaalalayan na siya, tapos pinapaypayan mga guys. Marcos, Oh. Ayan yung kamay niya, hindi kasi kita yung kamay niya, inaano niya. Oh. Hindi na niya natuloy ang speech ng mga guys. Tapos, mahal po ba yung... tapos, binigay na lang sa kanya yung isang tapos, ayan, sinabi na lang niya na mahal ko kayong lahat. Tapos, ayan, umalis na siya. So, nakita niyo yan mga guys. Alam niyo ba yan? Yan yung sinasabi ni PBBM, mga guys, na effect ng fentanyl. Kasi masama po talaga kasi yung epekto ng fentanyl. Sobra po itong masama po talaga ang pagka-overdose ng fentanyl. The fact na nakita mo mga kaibigan na yung nanginginig siya, nanginginig. Tapos mga kaibigan, siguro nakakaramdam siya na may nangyayari sa katawan niya, baka may stroke. Kaya pansin niyo yung gumaganon siya. Parang inaano niya yung sarili niya Parang inaano niya na para to stay awake, yung mga ganyan, Siguro may nangyayari sa kanya during that time na siya ay nagsasalita. Mga kaibigan, alam niyo ba yan kung ano yan? Karma. Ang dami nang sinasabi kay PBBM, di ba? Siguro during that time, pinitik siya ng Panginoon. Tama na yung ginagawa mo. Hindi na maganda yung sinasabi mo. Karma, mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo, naniniwala ako sa divine justice. Naniniwala ako sa karma. Kung anong ginawa mong masama sa kapwa mo, ay babalikan ka niyan. Karma, mga kaibigan. No? So, kita nyo mga kaibigan hindi na niya natuloy ang kanyang speech. Marami pang sasabihin nyo, hindi na niya natuloy. Tapos, tinry niya hawakan ang microphone. Yung microphone, hindi niya kaya. Mahina na. Tapos, kita nyo pag siya'y naglalakad, natutumba, mga kaibigan. Wala na. Parang siya parang tingin ko sa kanya, parang living dead. Parang buhay siya, pero parang namamatay na yung kanyang katawan. Parang wala na. No? Karma yan, mga kaibigan. Kita niyo yung mga nag-alipusta sa mga Marcos. Nakita niyo yung mga nagbablock propaganda sa mga Marcos, yung mga nang-api sa mga Marcos. Nakita niyo, nasaan sila ngayon, mga guys? 'Di ba? Ganyan din ang mangyayari kay RRD. Lalo na kapag hindi siya tumigil. Pinitik siya, mga kaibigan, naniniwala ako na yung nangyari sa kanya, pinitik siya ng Panginoon. Kasi marami pa siyang sasabihin na mga kasiraan sa Pangulo Pero kita mo, natigil siya, 'di ba? Kasi parang mga kaibigan, that's the power. The power of God. Pinitik siya. Maraming ganyan sa Biblia, mga kaibigan. Yung, meron pa nga one time yung isang tao, nagbablaspheme siya. Blasphemous. Anong nangyari sa kanya? I think si Herod yata yun. Nagbablaspheme siya, mga kaibigan. Anong nangyari sa kanya? Namatay siya. Doon mismo sa kanyang kinauupuan. Namatay siya, mga kaibigan. Kasi nga, mga kaibigan, grabe nang ginagawa ni Duterte. Minumura niya si PBBM, kanyang pinapabagsak, pero yung tao, mga kaibigan, tingnan niyo kung ano ang sagot. In-interview siya kung anong sagot niya doon sa sinasabi ni RRD. Pero, ang sabi ni PBBM, mga kaibigan, gusto daw niya, marinig niya muna kung ano yung sinabi ni RRD.
No? Gusto niya maging sure. Ayaw daw niyang magsalita ng mga, kumbaga, mga kaibigan, ayaw niyang, hindi siya nagsasalita ng mga pangit. Gusto niyang marinig muna kung ano yung sinasabi talaga ni RRD. At sabi niya, hindi daw niya pinipersonal si RRD at binati pa niya ng happy birthday sa malapit na, ngayong March din, no? Mga bandang katapusan, 28 or 29. So, kita mo mga kaibigan kung gaano kabuti ang ating Pangulo pagkatapos ginaganito nila. Kaya mga guys, naniniwala ako na yung nangyaring yan kay RRD ay pagpitik sa kanya ng Panginoon. Na, uy, tama na yan, ginagawa mo, hindi na maganda yan. Kasi magmumura pa yun mga guys Uulitin ko Tingnan nyo maigi mga guys Siguro hindi nyo, yung iba dito, hindi nila nakikita na ganito Hindi nila nakikita na may kinalaman ito sa spiritual, no? Pero ako, naniniwala ako mga guys. Kasi sabi nga sa Bible, hindi natin pwedeng i-separate ang spiritual sa physical, no? Kung ano yung ginagawa ng physical being natin, ay damay ang ating spirit. Bakit? Halimbawa, yung katawan mo, no? Ikaw, gumawa ka ng masama. Ikaw yan physical mo yan, gumawa ka ng masama. May epekto yun sa spirit mo. Hindi maaari na, hindi po pwedeng ihiwalay ang physical at ang spirit. Kahit yung soul natin, hindi pwedeng ihiwalay. Body, spirit, and soul, hindi yan pwedeng hiwalay. Magkasama yan, Trinitarian kumbaga. Kung ang ating Diyos ay Trinitarian din ang tao. Ang Diyos natin, di ba? Father, Son, and Spirit. God the Father, the Son, and the Spirit. Ang tao din po ay ginawa na Trinitarian. Body, soul, and Spirit. Trinitarian din po ang tao. No? So, hindi mo pwedeng ihiwalay ang iyong physical being sa iyong spiritual being at saka doon sa soul. Hindi mo pwedeng hiwalay yun. Kaya nininiwala ako mga kaibigan na itong nangyari kay RRD ay pagpitik sa kanya ng Panginoon dahil sa sobra-sobra na niyang pagmumura sa ating Pangulo. So, tingnan niyo ulit mga kaibigan yung para makita niyo. Morning! Una, maganda yung salita niya, di ba? Tuloy-tuloy, no? Na talagang RRD, no? Parang siya talaga yun, no? Kita niyo, Pakinggan niyo mabuti. The one thing that I can contribute really is let us avoid bloody incident. Hindi ba? Dadating yan. Hindi talaga. Oo. Pag kailangan itong si Oo. Mga kaibigan, So ang ginawa na lang ng mga tao, nag-ano na lang sila kasi nakita din nila mga kaibigan na tumigil na yung magmula doon sa magandang pagsasalita, tuloy-tuloy yung pagsasalita niya. Bigla siyang nautal na parang para siyang natuchoke, na parang hindi lumalabas yung mga words sa kanyang lalamunan. Mga kaibigan, sign yan. Pinipitik na siya ng Panginoon. Mga kaibigan, pinapatigil na siya ng Panginoon sa ginagawa niya. Kita nyo? Mga kaibigan, tuloy natin. Si Marcos, pasyal na yan. Oo. Kita nyo mga kaibigan, Oo. Pagkatapos niyang magsabi ng si Marcos, pasyal-pasyal na lang yan. Tapos, pansin niyo mga kaibigan, may gusto siyang sabihin, pero hindi niya masabi. Parang nachuchoke siya. Pinipitik na siya ng Panginoon. No, sabi ko sa inyo mga kaibigan hindi natin pwedeng ihiwalay ang physical being sa spiritual being natin. Kung ano ang nangyayari sa atin, yan ay, mga kaibigan,
Gawa ng Panginoon yan. Naniniwala ako dyan. Pinipitik na siya ng Panginoon. Pinapatigil na siya. Kita nyo ha? Pagkatapos yung sabihin na, si Marcos, pasyal-pasyal na lang yan. Tapos nagsalita siya. Kaso wala nang lumalabas. Pansinin nyo, ulit-ulitin nyo mga kaibigan, para makita nyo kung ano yung sinasabi ko. Okay. Tuloy natin. Wala, hindi na siya mga kaibigan, Kita nyo, Tapos, kinukuha niya yung mic, tinutulungan siya, Marcos, diba, tinatry na magsalita, pero parang nakatikom na ang bibig niya, tingnan niyo mga guys, tinatry niyang magsalita, mga kaibigan, pero parang nakatikom na ang kanyang bibig. Pinipitik na siya ng Panginoon. Nanyo mahal po kayo. Kaya ang ginawa na lang niya mga kaibigan, tinatry niyang kunin ang mic, pero bumagsak kasi wala siyang lakas. Kinukuha niya yung mic ng ganito. Pag gumanon mga kaibigan, dahil wala siyang lakas, pagkatapos tinulungan na lang siya ng mga assistant niya. Ganun ang nangyari. Pagkatapos, yun nga, binigay sa kanya yung mic at nagsabi na lang siya na mahal ko kayong lahat. Tapos, ayan, inassist na yan, pababa. Pinipitik na siya ng Panginoon, mga kaibigan, dahil sa kanyang mga ginagawa. Kita nyo? Sabi ko nga sa inyo ang mga nagtumatarantado sa mga Marcos, napapahamak. Tignan nyo lahat ng tumarantado sa Marcoses. Napapahamak. Wala na sila ngayon. 6 feet below the ground. Sorry po mga kakamping ka. Wala po akong dito. Tapos, alam naman natin, di ba? Hindi ko na kasi syempre, isa ako sa nagpipray na talagang gumaling si Chris Aquino, mga kaibigan, na talagang gumaling siya. No, isa ako sa nagpipray na magkaroon siya ng second chances, no? Gumaling siya. At nang sa ganon, makita din niya kung paano pagandahin ni PBBM ang Pilipinas. No? So hindi na natin yan babanatan, no? Ang sasabihin ko lang ngayon dito, ang lahat po ng mga umaapi sa mga Marcos, makakarma. Kasi mga kaibigan, ang bait ng Marcos FLML de Marcos, ang bait-bait. President Marcos Sr., napakabuting tao. Bongbong Marcos, ang ating Pangulo, napakabuting tao. Pagkatapos gaganon-ganon ninyo, ang makakalaban nyo, ang Panginoong Diyos, mga kaibigan, ang Panginoon ang makakalaban nyo. Pinitik na siya ng Panginoon natin. TPL3, hindi yun pitik Tita Admin Rich, tinulak na yun siya nun. Pitik pala ngayon, TPL3. Kasi kung tinulak siya, talaga naman, grabe po. No? Grabe po, kapag ang Panginoon ang talagang tumulak sa kanya, sobra na, pitik pa lang ang ginawa sa kanya. Mga kaibigan, naalala niyo ba si Jacob? Si Jacob, bakit siya nagkaroon ng disability? Bakit na nagkaganon si Jacob noon? Kasi mga kaibigan, tinapik ng Panginoon yung isa niyang hips. Yung isa niyang hips pinitik ng tinapik ng Panginoon yung isang hips ni Jacob. Kaya ang nangyari mga kaibigan, pipilay-pilay si Jacob. Ganun po mga kaibigan. Tapik lang yun tinapik lang siya ng Panginoon pero ganun na. So yun mga kaibigan, kawawa yan. Alam nyo, naawa ako talaga sa matanda na yan. Nakakaawa. Kasi imbis na itong mga tao na to na nasa kanyang paligid, kung talagang mahal nila yung matandang yan, mga kaibigan, dapat pinagpapahinga na nila yan. Kaso ang ginagawa nila, pinupush nila, biro mo pinapunta pa nila from Davao, mga kaibigan. Pinagbiyahe pa nila siguro private jet. Private jet naman yan di ba mga kaibigan? Hindi naman yan mag-airplane na na pampasahero Private jet yan.
So, kahit nasabihin mong private jet, mga kaibigan, iba pa rin yun eh. From Davao to Manila, nandun pa rin yung ano, yung kumbaga, kumakalog-kalog yung ano mo, yung ulo mo, no, sa airplane. Tapos, andyan pa yung turbulence. Ako mga kaibigan, madalas akong sumakay ng airplane eh. Andyan yung turbulence, tapos matanda na siya. Tapos andun pa yung ano, yung tenga mo. Ang sakit sa tenga, lalo na kapag may sipon, no? So, ano din yun, stress din yun sa matanda na from Davao, lilipad papuntang Manila. Tapos pagdating pa sa Manila, babiyahe na naman papuntang Liwasang Bonifacio. Kaya talaga mga kaibigan, no? Stress talaga yun sa matanda. Pero ginagawa nila ito para proteksyonan si Kibuloy. At para pabagsakin ang ating Pangulo, Bongbong Marcos. Kasi nga, para sa kanilang sariling mga agenda. No? Sariling agenda yan talaga mga kaibigan. Bennett, Mimi, for their own political agenda, kaya kinakaladkad pa rin ang matanda. Correct po kayo. Alam nyo, sa totoo lang, no? Iba na talaga yung tingin ko sa dating Pangulong Duterte. Iba na. Iba na po yung ano niya eh. Mga kaibigan, yung mother ko 84 years old ang mother ko. Yung kakalabas lang niya ng pintuan, no? 84 years old. Ang bilis maglakad. Pag aalis kami, pag maglalakad kami, magagalit siya, wag daw siyang hawakan. Siya lang mag-isa. Kami syempre, baka kasi mamaya madulas o may bato, baka madapa. Pero ayaw niya, nagagalit siya. Gusto niya siya lang ang maglalakad. Mabilis maglakad. At mga kaibigan, ang sipag. Ayaw niyang wala siyang ginagawa. Kami na nga yung nagagalit eh. No? Nagagalit na kami kasi ang sipag. Parang sabi ko nga sa mother ko, Ma, alam mo ma, i-apply na kita, hahanapan kita ng trabaho. Hahanapan na kitang trabaho. Mag-janitor ka na lang para may bayad ka. Niloloko kong gano'n yung mother ko kasi walis ng walis. Ang haba ng wawalisan niya. Pagkatapos, maghuhugas ng plato. Nagagalit na nga kami. Maghuhugas ka ng plato? Eto naman, kami ang maghuhugas dyan. Ayaw namin siyang paghugasin ng plato. Ayaw namin siyang pagwalisin. Ayaw namin siya ng kilos ng kilos. Pero, ginagawa niya talaga. Ganon. 80 years old ang mother ko, mga kaibigan. 84, mga ganon. Mga kaibigan, mas matanda pa kaysa kay Duterte. Si Duterte, 79 lang. Mga kaibigan, 80 pala, no? 80 ang mother ko. So, mas matanda pa. Isang taon. No? Si Duterte, mag-80 ba si Duterte? Kung baga mga kaibigan, buwan lang pala, tama, buwan lang pala, no? Buwan lang ang tanda ng mother ko. Pero ibig kong sabihin mga kaibigan, ay ang mother ko, bakit nakakalakad ng ganon? Bakit ang mother ko ay, nakakalakad mag-isa? At talagang nakakapagtrabaho pa. Pero si Duterte, hindi. Dating Pangulo pa yan. Mayaman pa yan. Diba pag mayayaman mga kaibigan, dapat sagana ka dapat sa mga vitamins. Diba? Mga kaibigan, alaga ng doktor yan. Diba? Si Duterte, may sariling doktor yan. Sagana yan sa gamot, sagana sa vitamins. Pero bakit siya ganyan? Kasi nga, umabuso siya sa buhay niya. Bata pa siya kung ano-ano niyang ginagawa niya, mga kasamaan. Kaya ngayon, sinisingil na siya. Yun yan, mga kaibigan. Evelyn Hernandez, lessons learned ang nangyari kay Digong sa speech niya sa rally. Nagkanda utal-utal na siya. Correct po kayo dyan. Disoriented na ang kanyang mental condition. Correct po kayo dyan.
Yan, Bennett Mimi. Hindi na po masyadong nagpa-process ng maayos, no? Yung kanyang brain, mga kaibigan, may nangyayari na, no? Sa kanyang brain. At saka yung paggaganon-ganon, mga kaibigan, na wala na siyang balance, mga kaibigan. Ibig sabihin, meron nang nangyayari sa loob, no? Na wala na siyang balance sa kanyang katawan. Yan mga kaibigan. Kaya talagang etong si RRD, mga kaibigan, sa tingin ko sa kanya, tapos parang putlang-putla. Putlang-putla na siya. Tapos parang iba na yung kanyang kulay. Sabi ko nga dun sa aking last vlog, parang isang bulate na lang hindi pumipirma. Mga kaibigan, no? Tapos, eto sila, ginagawa nila, mga kaibigan, pang front. Diba? Ang sama ng mga ugali, ng mga didishits, mga kaibigan, para lang sa kanilang sariling interest. Ang sama ng kanilang mga ugali. Opo, hindi na siya nakakaakyat ng entablado, si RRD. Tinutulungan na lang po siya. Halos binubuhat na nga lang yan eh. 79 years old pa si RRD Summer. 79 years old pa. O kita mo, 79 years old lang. Eh yung mother ko, 80 years old na. Pero ang lakas-lakas. Yan, di ba? Totoo ang nakasaad sa Bible na kung ano ang iyong itinanim, ay siya mong aanihin. Ibig sabihin, kung nagtanim ka ng masama, aani ka rin ng masama, at magtanim ka ng mabuti, mabuti rin ang aanihin. Correct po kayo dyan, no? Tama po ang inyong sinasabi, no? Kasi po, sabi nga po sa Biblia, mga kaibigan, ano nga ba yun? Sandali, biglang nag-message si What you sow is what you reap po. Sandali lang ha, mga kaibigan, nasagutin ko lang yung isang message. Yan, okay. Yan. Mga kaibigan, no, balik na lang po ako mamaya. Meron po pala kaming Zoom, no, meeting, mga kaibigan. So, balik na lang po ako mamaya, mga guys. Maraming po salamat sa lahat ng nanood. JG, salamat po sa nanood. Evelyn Hernandez, TPL3, salamat po. Jean Karunungan, Bennett Mimi, Rowena Sogi, Neil Deluta, Antonio Benosa Jr., Tony Cruz. Mga kaibigan, sorry po sa mga minsan mali yung aking basa kasi labo naman ang aking mata. Kailangan ko ng upgrade yung aking salamin. Yan. Juliet A. Ladra, Bennett Mimi. Yan. Salamat po sa panonood. Sino pa ba? Edita Obana Francisco, salamat po. Delta Games, salamat po. Evelyn Hernandez, Avelino Alviar, salamat po. No? Chai Francisco, salamat po. Lenny Burgos, salamat po. Adrio Tan, salamat po. Ramon Legin, Cristina Cadano, salamat po. Victor Rene Belen, salamat po sa panunood. Teresita Aldana, Julie Goto, Jose Nedic Aragon, salamat po sa panunood. Ted Tobias, Heginio Dahino, salamat po sa panunood. Delta Games, Bel Pamo Almar, salamat po sa panunood. RC of Larit, salamat po. Delna Omatan Villar, salamat po sa panunood. Aida Miguel, salamat po sa panunood. Yan. So mga kaibigan, yung mga hindi ko na, Tony Cruz, salamat po. Antonio Benosa Jr. Yan. So mga kaibigan, sa mga hindi ko po nabanggit, no? Salamat po sa inyong lahat. At God bless po. Ito po muli si Admin Rich. Gregoria Kabanban, salamat po, no? Salamat po sa lahat ng nanood, no? Fight fake news, expose the truth. Mga kaibigan, balik na lang po ako mamaya. Meron pala kaming Zoom meeting. Bye!